Noong taong 2000 ang buong mundo ay naharap sa isang mahirap na sitwasyon nang dumating ang mga halimaw na tinatawag na mga calamities kung saan nagtatag sila sa mundo ng tower upang lupigin ang mga tao. Bago tuluyang maubos ang sangkatauhan tumulong ang 12 zodiac at pumili ang bawat isa ng isang tao upang bigyan ng kapangyarihan na lumaban sa mga halimaw na biglang lumabas at tinatawag rin silang mga sugo ng mga santo. Ngunit sa hindi inaasahan may isang tao na bigla na lamang lumitaw na ika-13th awakened ngunit wala siyang natanggap na blessing mula sa kahit sinong santo. At nang pasukin niya ang tore ng mga demonyo kasama ng ilang mga tunay na awakened. Nang nasa harap na nila ang Demon Tower Boss tumakas ang mga God Disciple at nang kinakalaban ng mag-isa ng 13th awakened ang halimaw may nagtraidor sa kanya at inihulog sa isang bitag. Matapos ang 20 taon nang maubos ang mga halimaw ng tower nakalabas siya dito at dahil sa kanyang naging kontribusyon binigyan siya ng kapangyarihan ni Ophiuchus at nagkaroon din siya ng tinatawag na system na gag-abay sa kanya hanggang sa tuluyan nang maubos ang mga halimaw na lumabas sa mundo. Sa umpisa ng kwento ito ay nagsimula dito sa isang tinatawag na cacao chicken kung saan may kumakausap sa nagngangalang Gian na makinig ito ng maigi sa kanya at ang nagsasalita pala ay may pangalan na Hugo Otters na may blessing ng santo na si Sagittarius. Sinabihan nito si Gian na maaaring masawi si Gian kinabukasan kung sasama siya sa pagpasok ng tower. Ngunit sa halip makinig sa paalala ni Hugo itong si Gian ay inakusahan pa niya ang kanyang kaibigan at hindi rin Hugo Otters ang tawag nito sa halip nag-imbento ito ng sariling pagbibigay pangalan sa kanyang kaibigan na Texo. Sinabihan niya ito na bakit tila raw nais na nitong siya ay mamatay sa tinig ng pananalita nito sa kanya ito naman si Gian Lee ang 13th Awaken ang bida dito sa ating kwento. Ayon nga sa kanilang pag-uusap na nangangamba si Hugo na baka mapahamak itong si Gian ngunit hindi iyon inalintanan nito bagkus biniro pa niya ang kanyang kaibigan na kaya raw siguro nais na nitong siya ay pumanaw dahil siya ay dala-dalawa kung kumain ng chicken. Nagagalit na itong si Hugo hindi dahil sa ayaw makinig sa kanya si Gian kundi naiinis ito sa pagbibigay sa kanya ng pangalang Texo. Kaya naman asar nitong sinabihan si Gian na hindi ganon ang kanyang pangalan dahil ito nga ay Hugo Otters hindi Texo. Samantala nagseryoso muna si Gian ipinaliwanag niya na naiintindihan naman niya kung bakit ito ay nag-aalala sa kanyang ngunit nangako siya sa kanyang kaibigan na hindi siya dito mamamatay. Gayong ang bilang raw ng mga calamities na kanyang pinatay ay higit pa raw sa lahat kumpara sa napaslang ng 12 saint na pinagsama-sama kabilang dito itong si Hugo na isa sa kanyang itinuturing na kaibigan. Sa naging tanong ni Gian kung sa palagay ba raw nito ay mataas ang posibilidad na siya ay mamatay sa oras na ito hindi na nakapagsalita si Hugo marahil batid nitong tama naman ang nasabi ng kanyang kaibigang wasak ang mukha. At sa sumunod na eksena lumipat na dito sa tinatawag na Demon Tower ang lugar kung saan naninirahan ang pinaka-worst calamities na maaaring lumipol sa buong sangkatauhan. At nagsimula ang lahat sa huling araw ng 20th century matapos ang biglaang paglabas ng mga kalamidad ang kanilang labis na karahasan ay nagtulak sa sangkatauhan sa isang sulok sa gitna ng kaguluhan at takot ng mga tao dahil hindi alam kung paano nila ito mapupuksa. At bago pa tuluyang maubos ang sangkatauhan lumitaw ang 12 gods 12 Diyos na tinatawag nila ang kanilang sarili na The Zodiac. Ipinangako nila sa mga tao na bibigyan nila sila ng kapangyarihang malampasan ang kalamidad. At pipiliin nila ang 12 awakened upang matanggap ang kapangyarihang iyon ngunit may isang bagay na hindi inaasahang nangyari. Lumitaw na lang ang 13th awakened at ang tao na iyon ay hindi nakatanggap ng anumang mga pagpapala mula sa sinumang Diyos. Subalit sa lahat ng nag-awakened ang lalaking iyon ay may walang katumbas na lakas at kamangha-mangha kung ihahambing sa natitirang 12 awakened na binigyan ng blessing ng The Zodiac. Alam niyo na marahil kung sino ito dahil ito ay walang iba kundi ang tao na ito na pumatay ng gabundok na halimaw ng mag-isa ang ating bida na tinatawag niya ang kanyang sarili na pinakamalakas sa lahat na si Gian Lee. Dahil nga sa dami ng kanyang napatumbang halimaw ng mag-isa lamang lubos ang pagpapasalamat ng kanyang kaibigang si Hugo gayong nagawa nilang lupigin ang Demon Tower sa oras na ito nang hindi masyadong nahirapan. Samantala muli na namang tinawag ni Gian ang kanyang kaibigan sa pangalang Texo sinabi niya rin na kung hindi siya mababaw iyan ang buhay dito bilang kapalit ng kanyang serbisyo ang tanging hiling ni Gian kay Hugo bigyan lamang daw siya ng supply ng fried chicken sa loob ng 5 taon.
At naitanong ni Hugo dahil sa takaw ni Gian kumain ng fried chicken kung hindi pa ba raw ito nagkakasakit dahil sa puro manok na lamang ang siyang laman ng kanyang tiyan. Bukod dito ay muli na naman niyang napagtanto na ang itinawag na naman ng kanyang kaibigan ay Taekso kaya naman sinabihan niya si Gian na kung ilang beses ba raw niya dapat sabihin na ang kanyang pangalan ay Hugo Otters at hindi Taekso. Mabilis na tugon ni Gian na hindi daw niya iyon magagawa sapagkat sanay na siya na ganun ang kanyang maging pagtawag. Mula naman dito sa kabilang banda na sabi ng isang babae na kabilang rin sa 12 Awakened na kung ma-eliminate nila ang Crimson Eye sa oras na ito marahil ay makakatanggap sila ng mabigat na mga gantimpala. Wika naman nitong si Taba na isa rin sa 12 Awakened na dahil alam naman daw ng lahat na ito ay ang pinaka-worst calamity. Hindi naman raw siguro masama na mag-demand sila ng malaking gantimpala sa oras na magtagumpay silang ma-eliminate ang Crimson Eye kung saan plano nito na maging demand na kabayaran dito ay hindi dapat bumaba sa 100 billion won. Subalit narinig pala ni Gian ang kanilang pag-uusap sabay nagtaka ang dalawa dahil ang mungkahi nitong si Gian ay mas mainam na kumuha na lamang sila ng libreng pagtira sa isang 5-star hotel mula Hawaii bilang pabuya. Gayong ang maraming mga bansa ay nasa gilid na ng pagkalugi sanhi nitong Crimson Eye. Hindi naging pabor itong si Taba sa naging mungkahi ni Gian at bastos nitong tinawag ang ating bida. Pagkatapos naman ay sinabi nito na kung nais raw ni Gian na manatili ng matagal sa kanilang pangkat dapat ay makapag-ambag ito sa kanila ng maraming pera. At may halong pang-alipusta din itong sinabihan si Gian na kapag marami na silang pera ay maaari na daw maipaayos ni Gian ang kanyang sirang mukha at ibalik na rin ang dating orihinal na katawan. Napagtanto ni Gian na itong mga ito lalo na si Taba ay naturingan nga na isa sa 12 santo na maganda lamang pakinggan ngunit sa katunayan ang mga ito ay mga sakim at ang iniisip ay ang tanging kanilang sarili lamang. Buong akala naman ni Gian dahil nga hindi na niya pinansin ang mga walang kwentang sinasabi ni Taba ay titigil na din ito sa kanyang mayabang na pananalita. Subalit siya ay lubos na mali dahil muling nagsalita itong kumag na kung sakali raw na may sumisigaw at humihingi ng tulong huwag niya itong tulungan bagkus lumayo at hayaan na lamang gayong kailangan daw nila ng ilang casualty upang tumaas ang kanilang magiging gantimpala. Sa makasariling plano na iyon ni Taba sinabi na lamang ni Gian na wala akong paki sa iyong sinasabi pagkatapos ay sabay niyang inabisuhan ang mga kumag na magpatuloy na lamang sila sa next stage ng tore. At habang sila ay naglalakad upang magpatuloy pabulong na lamang nasabi ni Gian sa kanyang sarili na talagang ang mga ito ay may kasuklam-suklam na pag-uugali kaya naman ipinangako niya na sa oras na matapos na silang matalo ang boss dito. Hindi na raw niya gagawin muli ang sumama pa sa grupo ng mga walang utang na loob na 12 God Awakened na ito. Makaraan ang ilang sandali sa kanilang pag-abante ng tore bigla na lamang naramdaman ng kanilang pangkat ang matinding pagyanig ng buong lugar sa earthquake na iyon ay nakakutob ang tumatayong captain ng grupo tiyak na natagpuan na nila ang kanilang hinahanap. Sa loob nga lamang ng ilan pang saglit ay tumambad na nga sa harap nila ang pinakakinatatakutan ng lahat ng tao o kahit ang mga hero ang Tower Demon Boss na kilala sa tawag na Crimson Eye. Sa panig nitong si Gian sa pagtingin pa lamang daw sa kanila ng halimaw ay nararamdaman na niya mula dito sa kanyang pwesto ang matinding presyon mula sa Demon Boss Calamities. Sa kabila naman ay nang umatungal ang halimaw na Crimson ay takot na takot si Taba dahil sa mga naglalaglagang mga bato sa paligid pati na rin ang kanilang captain marahil ay hindi na rin alam kung ano ang gagawin. Habang abala ang lahat sa mga bato na nahuhulog halos hindi na nila napagtanto na pati ang kanilang inaapakang lupa ay may nangyayari ding matinding anomalya gayong nagkakaroon ito ng mga crack na may dalang apoy. Maging itong si Gian halos hindi na rin niya nagawa pang umalis sa kanyang pwesto sa bilis ng mga pangyayari kaya sa halip umatras sinubukan na lamang niyang protektahan ang kanyang sarili. Subalit ang crack na ginagawa ng demon ay sa bawat segundo na lumilipas ay patuloy pa rin itong lumalaki. Hanggang sa punto na bigla na lamang itong sumabog ng sobrang lakas ni hindi man lang nagawa ng mga hero ang makapag-prepare sa impact ng pagsabog dahil ang mga mayayabang na hero walang kahirap-hirap na napalutang ng malakas na impact lalo na itong babae at si Taba kung saan bakas na bakas sa mukha ang matinding takot. Sa malakas na pagsabog na iyon mula sa loob ng tore sa sobrang lakas na abot ng pagsabog ang labas na mundo at na-reach out rin ito ang kalangitan. Bumalik muli sa loob ng tore ang eksena kung saan nababalot ang buong lugar ng makapal na alikabok.
Nagawa naman na makasurvive ang lahat ng 12 God Awakened subalit nag-iwan naman iyon sa kanila ng trauma ang pagsabog na iyon at dito nagkaroon ng Sea of Fire sa kanilang mismong harapan kung saan nagmula ang lahat. Habang nakatayo si Jian sa kabilang bahagi, sa kabilang banda naman ay nakaupo sa trono niya ang malakas na demonyo. Ang Tower Boss na natutuwa sa puntong ito dahil sa simple niyang pagpapakitang gilas na iyon ay takot na sa kanya itong mga kilalang mga hero na tagapagligtas ng sangkatauhan ngunit ngayon tila sila pa ata ang dapat iligtas sa sitwasyong ito. Maya-maya naman nang magsalita ang babae ng takbo ang kumag na si Taba ang pinakaunang tumakbo habang sinasabing paano raw nila magagawang labanan ang halimaw na iyon kung ang hininga pa lamang ay talaga namang nakakatakot na. Paglingon ni Jian sa kanyang mga kakampi niyang mga nagsisigawan nakita niya ang mabilis nilang pagtakas ng mga tao na binigyan ng kapangyarihan ng mga santo upang labanan ng mga halimaw subalit hindi daw niya sukat akalaing bagaman hindi pa nagsisimula ang laban nagpakaduwag na kaagad ang lahat kasama na rin ang kanyang kaibigan na si Hugo. Nasabi na lamang din niya sa mga duwag na kung karapat-dapat ba raw talagang tawagin nila ang kanilang sarili bilang santo. Subalit hindi na rin daw iyon mahalaga sa ngayon dahil kahit pa wala na siyang kakampi ipinangako nitong si Jian na siya na lamang mag-isa ang magpapatumba dito sa demonyong Crimson Eye. Gayong siya daw ay si Jian Li ang nilalang na walang inaatrasan dahil nga sa mayabang niyang madalas sabihin na siya ang pinakamalakas sa lahat. Hindi na nga rin ito nagsayang ng oras dahil sa walang takot nitong hinarap na ang malakas na demonyo maging ang demon ay matapos niyang makita ang pagsalakay ni Jian mabilis rin itong naghanda sa magaganap na laban. Subalit sa kasamaang palad may nagtraidor kay Jian habang kinakalaban niya ang boss tower na saksak siya sa likod at nahulog sa kawaila hilakbot na bitag at naputol ang kaliwang kamay. Habang patuloy na nakikipaglaban sa mga halimaw hindi na niya malaman kung ilang oras na ba ang lumilipos hindi rin niya sigurado kung tulad ito sa labas ng tore. Subalit sa kanyang kutob dahil sa iba ang daloy ng oras dito sa loob siguro ay iba rin sa labas ng tore. Gayunpaman hindi na rin ito mahalaga gayong ang nais lamang ni Jian magpatuloy lamang na hiwain ang mga calamities hanggat posible at kahit paputol na rin ang kanyang isang braso ginamit ni Jian ang kanyang bibig upang kagatin ang isang dagger para magsilbi na ring sandata. Ngunit kahit ilang libo na ang kanyang napaslang sa mga halimaw ngunit walang katapusan ang pagsummon ng mga ito dito dahil ang lugar na ito ay isang special trap na may unlimited na paglaglag ng mga halimaw. Subalit kahit gaano pa ito karami sinasabi nitong si Jian na hindi ito sapat upang siya ay mamatay dito at pagkatapos niyang higpitan ang pagkagat sa dagger sabay ipinangako na makakasurvive siya sa lugar na ito gayong ang bastard daw na palm unit ng kanyang braso ay pupugutan pa niya ng ulo. Kaya hindi pa ito ang oras upang siya ay mamatay samantala mabilis na lumipas ang oras dito sa loob ng tower hanggang sa puntong umabot ng 20 taon. Matapos nga ang 20 taon sa labas na mundo nakaharap na rin niya sa wakas ang huling demonyong natitira at sa panig ng demonyo nang nasa harapan na niya ang ating bida takot na takot ito at hindi makapaniwala na laking tanong ng halimaw kung paano daw nagawa ni Jian maabot ang lugar na kanyang pugad. Ngunit hindi na siya pinansin ni Jian bagkus inabisuhan niya lang ang demon na ikaw na lamang ang naiwang buhay dito ngunit kahit pa nasabi na niya na wala ng ibang nilalang dito bukod sa kanilang dalawa. Sa takot ng demonyo malakas pa din siyang sumigaw ng tulong gayong nagbabaka sakali na may natitira pa siyang alagad na nasa sa malapit. Sinabihan lamang nitong si Jian ang demon na sumigaw ka lamang hanggat nais mo kasabay sa kanyang paghahanda na tuluyan na ang halimaw gamit lamang ang kanyang isang paa. Nang maglaon sa kabila ng pakiusap ng demon na huwag siyang tuluyan ngunit tuluyan ang sumabog ang kanyang dugo sa paligid at mabilis na rin binawian ng buhay. At sa kanyang pagkawala ang naging old man na nating bida dahil nga sa 20 taon na siya dito sa Demon Tower na itanong niya na kung tapos na ba raw ang lahat ngayon dito. Subalit sa pagkatapos pumanaw ang huling halimaw ng tore ay muli na namang nagkaroon ng matinding pagyanig at tiyak na pagkawasak ng buong lugar. Sa kabila nito ay nagkaroon naman ng pag-asa si Jian na sa wakas daw ay maari na rin siyang makatakas dito at nang makita niya ang isang butas ay kaagad siyang tumalon dito habang iniiwasan ang mga nahuhulog na bato. Sa gitna ng kawalan dulot ng nagaganap na pagguho ng tore ay nabalot ng kadiliman ang buong paligid subalit habang nangyayari ito ay mabilis na lumipat ang eksena dito sa labas ng Demon Tower kung saan naman maliwanag at may maayos na panahon. Bukod sa mga gusali na hindi maayos ang kalagayan gayong halos lahat ng mga istruktura dito ay hindi na mapapakinabangan.
Sa isang banda ng lugar na ito ay maririnig dito ang nababalisa na sinasabing gawin ang mas mabilis na pagtakbo at nalaman natin na ito pala ay dalawang lalaki na nagmamadali ng tumatakbo. Ayon dito sa isang binata na nakatawa na mabilis tumatakbo sa una pa lamang pala ay binalaan na niya ang kanyang kasamang matandang lalaki na hindi talaga magandang ideya ang magpunta sa lugar na ito at tugon naman nitong kanyang senior paano naman daw niya malalaman na sila ay mamalasin ngayong araw. Dahil ang kanya raw buong akala ay dapat ligtas ngayon dito at paano rin daw niya malalaman na makakatagpo sila sa daan ng mga nakakatakot na mga halimaw. Gayong kaya pala ang dalawang lalaki ay nagmamadali sa pagtakbo dahil sa hinahabol sila ng isang pamilyang demonyong oso. Sa panig nitong binata na natatawa na lang kahit pabatid na nito na marahil ay dito na daw sila matatapos at ayon daw sa sinabi sa kanya ng fortune teller makakatagpo siya ng mabangis na halimaw kaya napagtanto niya na tama nga ang nasabing iyon ng manghuhula dahil nga sa ngayon ay tunay na hinahabol sila ng mga halimaw. Maya-maya naman ay lumundag na ang calamities na humahabol sa kanilang dalawa mabuti na lamang din at nagawa pa nila itong maiwasan sa tamang oras. Napayuko na lamang itong isa dahil wala na itong pag-asa na makakaligtas pa sila dito gayong pareho na sila ngayong nasa masamang sitwasyon sapagkat napalibutan na sila ng maraming mabangis na halimaw. Sumagi sa isip nitong isang binata ang ating bida na si Gian dahil isa pala ito sa kanyang tagahanga gayong palihim nitong sinasabi na kung sana lamang daw ay kasama si Gian na nakalabas ng Demon Tower tiyak na walang panama ang mga maliliit na halimaw na ito sa kanya. Ngunit habang palihim niyang sinasabi iyon ay ang gate ng tore bigla na lamang nagkaroon ng matinding pagyanig sa buong paligid na pansin nila ito kaagad gayong lumikha ito ng malakas na liwanag pagkatapos naman ay bigla na lamang din itong sumabog ng sobrang lakas. Sa pagsabog na iyon ay sinikap ng dalawa na iwasan ang mga lumilipad na bato at malakas na impact ng pagsabog nang makita ang naging epekto mula dito sa itaas ay makikita na tuluyan ng naglaho na ang tore ni hindi na mababakas na dati itong nakatayo dito. At sa panig naman itong dalawa na maswerte pa rin na hindi nadamay bukod sa natabunan lamang sila ng mga nawasak na parte ng gusali. At maswerte rin dahil ang mga halimaw na dapat pinagpipiestahan sila sa ngayon ay nabugaw ng sumabog ang tore na habang hindi malaman ng old man kung ano ba daw ang nangyari. Nitong sinubukan niyang tumayo subalit nabigla ito matapos niyang mapagtanto ang kanilang kalagayan na naipit ng mga semento. Maya-maya naman ay tinawag niya ang kanyang kasama na ang pangalan pala ay Jimin itinuro niya kay Jimin na tila may tao na lumalabas sa gumuho na tower. At nang mapansin nila na ito ay may braso hindi sila makapaniwala na tao nga iyon at base na rin sa tindig nito kung titingnan mula sa malayo. Dito mismo sa panig ng tao na bigla na lamang lumitaw sa gumuhong tore ay pinapuputok nito ang kanyang mga daliri sa kamay. Kung saan nalaman na ito pala ay walang iba kundi si Gian na galit sa puntong ito matapos daw siyang saksakin ng patalikod pagkatapos ay itinulak pa sa isang bitag. At galit na galit din itong sinasabihan ng kanyang kinakalaban sa oras na ito na dito na niya tatapusin ang kanilang lahat ng buhay. Mula naman dito sa kabilang banda maririnig ang malakas na sampal at suntok kung saan hindi lubos maunawaan ng dalawang lalaking naipit sa gulo kung ano ang nangyayari gayong ang halimaw na labis nilang kinatatakutan ay binubugbog at mabilis lamang na pinapatay ng tao na lumabas sa sumabog na tore. Sinasabi rin ng ginoong kasama ni Jimin hindi talaga ako makapaniwala dito gayong ang ganitong uri ng malakas na halimaw kung ito daw ay lalabanan ng kahit isang high-rankang awakened tiyak na magdudulot ito sa kanila ng matinding problema ngunit sinampal lamang niya ang mga ito tulad ng mga langaw. Napukaw ang pansin ni Gian sa dalawang lalaking pinapanood ang kanyang ginagawang pagtapos sa mga calamities at sa kabilang bahagi sa panig nitong dalawa sabay silang nagtaka nang bigla na lamang nawala sa harapan nila ang pumatay sa lahat ng mabangis na halimaw. Maya-maya sa mga ilang saglit gulat na gulat ang dalawa matapos bigla na lamang bumagsak sa kanilang gitna itong si Gian sa pagkadesperado ni Jimin sinikap niya alamin kung bakit basta na lamang daw silang sinalakay. Habang ang kanyang senior ay maiyak-iyak na rin ng dahil sa matinding takot ito namang si Gian sa labis na kaadika na pumaslang ng mga halimaw inakala nito na mga halimaw rin ang dalawang tao huli na bago pa niya ito malamang humans lamang ang dalawang kanina pa nakamasid sa malayo. Nang sabihin ni Gian sa dalawa kung nalinis na ang paligid at wala ng mga halimaw sa kabila naman ay nakahinga na ng maayos itong dalawa dahil nagkaroon pa sila ng pag-asa upang mabuhay. Binanggit ni Jimin sa kanyang senior na ang lalaking iyon sa palagay ko ay nagmula siya sa tore kung saan itong kanila daw nakita ay isang hindi kapani-paniwalang balita.
Sumagot ang kanyang senior na Jiman, ano bang uri ng lugar sa palagay mo ang tore para sabihin mo na ang isang tao ay maaaring lumabas doon ng may buhay, marahil ay nangyari lang na doon siya sa lugar ng gumuho ang Demon Tower. Subalit sa gitna ng kanilang pag-uusap, bigla na lamang dumilim ang paligid at nang makita na nila kung bakit bigla na lamang dumilim dahil sa tumambad sa malapit ang pinakamalaking oso. Samantalang itong si Jian hindi man lang nagbigay alarma dito, bukod sa pagtataka lamang sa pagkawala ng sinag ng araw sa kabila ng kanyang pagiging kalmado, kabaliktaran naman dito sa panig nila Jiman kung saan lubos ang takot, gayong ang nasa harapan daw nila ang pinuno ng mga Demon Wolf. Sa paglitaw ng halimaw, kaagad nila inabisuhan si Jian na kailangan na daw nitong tumakas, ngunit hindi nito pinansin ang gayong mungkahi, bagkus naghanda lamang sa susunod na mangyayari, gayong itong ating bida ay ito na ang kanyang naging libangan noong nasa sa loob pa siya ng Demon Tower, ang walang humpay na pumatay ng mga calamities sa loob ng 20 taon. Maya-maya ay nagbuga na ng malakas na apoy ang halimaw, itong dalawang lalaki habang nakapikit ramdam ang matinding init ng paligid habang inaatake sila ng halimaw sa kaila hilakbot na pagsalakay na ito ng oso gamit ang kanyang kasanayan sa apoy. Tumama ito sa mismong kinatatayuan nila Jian at sa lugar ng insidente wala na halos makita bukod sa malakas na liwanag dulot ng malakas na pagsabog, at kung titingnan naman dito mula sa malayo makikita ang malawak na saklaw ng ginawang pag-atake ng halimaw. Sa maglaon matapos ang eksenang iyon, napatanong na lamang ang senior ni Jiman kung sila raw ba ay nakaligtas, ngunit mas nagulat dito nang makita niya si Jian na hindi man lamang gumalaw sa kanyang pwesto bago maganap ang pag-atake ng oso at hanggang sa matapos ito. Batay sa naging marka ng naging pag-atake ng oso, mababakas na hinarang lamang iyon ni Jian, subalit wala man lamang siyang tinamong pinsala o kahit gasgas. Sa likod niya inakala ni Senior na ginawa ba raw kaya ni Jian na sila ay iligtas sa nalalapit nilang pagkapahamak, hindi niya alam nagkataon lamang na nasa tamang lugar sila nang tumama ang atake ng Demon Wolf Leader. At ito naman si Jian sa puntong ito dahil sa lumalabas na parang na naman daw pinaranas ng pagtraidor dito, kaya ito ay galit na naman, hindi na nga rin siya nagsayang ng oras, kaagad tumalon ng mataas habang ang dalawang lalaki pati ang oso ay napasulyap na lang sa bilis ng pangyayari na inakala ang kanyang pagkilos ay isang pagtakas. Ngunit syempre hindi yun ganun, gayong isa itong pagbuelta upang kumuha ng mas malakas na puwersa at nang tuluyan ng tumama na ang kanyang suntok sa mismong ulo ng halimaw. Base sa naging impact at shockwave, tiyak na hindi nagpigil si Jian sa kanyang ginawa. Dahil itong halimaw hindi man lamang nakareact matapos niyang saluhin ng buo ang kamao ng ating bida at mabilis itong pumanaw. Dito sa panig nitong dalawang lalaking nakasaksi ng buong pangyayari, manghang-mangha sa nakita na sa isang sapak lamang ay tuluyang binawian ng buhay ang malakas na halimaw na imposibleng gawin ng isang God Disciple. Bumaba si Jian kung saan siya kanina nakapwesto bago ang kanyang pagsalakay, at mula dito ay makikita ang demonyong oso na wala ng buhay. Sinabi ni Jian na siguro naman daw ngayon ay tapos na dito, gayong napatumba na niya ang boss. Maya-maya naman ay sumulyap siya sa dalawang lalaki at nang tawagin niya sila Jiman kasama ang kanyang senior, masigasig ang dalawang tumugon. Pagharap nitong si Jian na may nakakatakot na poster tapos ay may sinasabi itong salitang hindi matapos na pupo, kaya sa kabila ay gulong-gulo ang dalawang lalaki kung ano ang ibig sabihin ng sinasabi ni Jian na pupo. Sabay nila na itanong kay Jian kung ano ba raw ibig sabihin ng salitang iyon. Natawa bigla itong ating bida, gayong kaya pala hindi nito masabi ng ayos ang kanyang sinasabi dahil medyo nahihiya sa dalawang random na lalaki, ngunit sa maglaon kinapalan na niya ang kanyang mukha at ipinaliwanag na bigyan daw siya ng food. Bukod sa pagkain, nagdemand na rin si Jian na bigyan na rin daw siya ng damit. Bagamat naramdaman na ni Jian ang kanyang gutom at kawalan ng kasuotan, ngunit hindi nito napagtanto na nitong pagkalabas niya ng tore ay bumalik na sa normal ang kanyang katawan at mukha na halos mahirap nang makikilala ng kahit sino. Lumipat na ang eksena makalipas ang ilang oras mula dito sa tindahan ng kimbap, kung saan kasalukuyan ang lumalamon ang ating bida ng kimbap. Sa wakas ay nakakain na rin makalipas ang 20 taon. Sa panig naman nila Jiman, habang labis nagugulat si Jiman, ang kanya naman senior halos tumakas na ang kanyang kaluluwa matapos nitong makita ang halaga ng bill restaurant sa dami ng kinain ni Jian na kimbap. Sa inis ng senior ni Jiman, hindi na niya napigilan ang tuluyang sumabog ang kanyang inis na paano raw nagawa ni Jian lumamon ng 120 serving na halos nagkakahalaga ng $10,000 sa kanya pa lamang sariling order, hindi pa kasama dito ang para sa kanilang dalawa.
Sagot naman nitong si Gian na nagmistulan ng malapit ng manganak sa laki ng kanyang tiyan, yamang naalala daw naman niya ang sinabi ng Ginoo na wala siyang pera masyado ngayon, kaya naman medyo nagtipid na daw ito ng kaunti, kaya hindi na rin daw ito kumain ng marami. Bulyo na salita ng Ginoo na anong ibig mong sabihin na nagpigil ka pa niyan, halos malimos mo na nga ang lahat ng kanilang pagkain dito. Pangbabulalas naman nitong si Gian na ano ba ang sinasabi mo dyan, tanda ikaw nga itong may utang sa akin ang iyong buhay. At dahil daw doon pahabol nito sa halos mabankrupt na senior ay bigyan daw siya ng isa pang order ng ramen para naman raw sa pangalis o may na may pakiusap pa kunwari. Sa mga kalokohan ni Gian, hindi na inisip ng lalaki na malakas na tao ang kanyang binubulyawan matapos maubos ang kanyang lahat ng pera, habang si Jiman naman ay hindi kinaya ang malakas na pagsigaw ng kanyang senior. Maya-maya nang tumigil na ang lalaki sa kanyang pagrereklamo, tinanong ni Jiman habang iniinda pa rin ang pananakit ng kanyang tenga na kung sino ba itong lalaki na kanilang natagpuan, kung ito ba raw ay isang disciple o isang commander at bakit malapit siya sa sumabog na Demon Tower. Subalit hindi siya makapaniwalang sabihin nitong si Gian ang kung ano ang katotohanan na nangyari na siya ay lumabas talaga mula sa loob ng tore, kaya siya ay nakita nila doon. At dagdag niya rin na sa halip siya daw ang tanungin ay siya daw itong may gustong malaman na bakit kung titingnan naman si Jiman sa panlabas na anyo nito ay isa lamang namang normal na tao, ngunit bakit daw may nararamdaman si Gian dito na ito ay may taglay na magic. Tungkol sa bagay na iyon, ang senior na mismo ang nagpaliwanag ng lahat na ito daw ay sa kadahilanan na si Jiman ay isang disciple. Habang natutuwa si Jiman na ipinagyayabang siya ng kanyang partner na siya ay isang alagad, sabay nito ay tinanong niya ang ating bida kung siya ba daw ay isa rin sa mga tinatawag na mga disciple awakened na may basbas ng mga santo. Sa kabila naman, matapos marinig ni Gian ang mga The Zodiac, bigla ito nenas na kung bakit daw naman niya nanaisin na maglingkod sa mga kumag na santo na iyon. Maya-maya sa hawak niyang makinang na sandok, nakita niya dito ang kanyang mukha. Nagtaka siya dito sa kung sino ang kanyang nakikita sa reflect ng sandok. Hanggang sa matanto niya na ito ay ang kanyang sarili, kaya bigla na lamang rin umasim ang kanyang pag-iitsura matapos na makita niya na ibang-iba na ang kanyang mukha sa oras na ito, gayong nagmukha na siyang tao. Agad-agad, balisa siya tumindig sa upuan at balisa rin na naghahanap ng salamin, at kaagad naman itinuro sa kanya ng babaeng bantay ng Kimbap store kung nasaan ang salamin nila. Habang nagmamadaling pupuntahan ni Gian ang salamin, nagmamadali din itong inaalis ang kanyang damit. At nang makita na niya sa salamin ang kanyang itsura, hindi niya maintindihan kung anong nangyari at bakit bigla na lamang raw totally naka-recover na ang kanyang buong katawan. Gayunpaman ay patuloy niya pa rin hinahanap ang dati niyang nakakatakot na mukha, ngunit gayong malinaw naman na nakikita niya sa salamin na wala ni kahit isang peklat, na hindi basta-basta magagamot. In short, wala talagang paraan upang mawala iyon, gayong iyon daw ay side effect ng paggamit niya ng mga abilities. Ngunit ngayon hindi na ito mababakas sa kanyang sarili. Bukod dito, ngayon lamang rin niya napagtanto na malinaw namang putol nga pala ang kaliwa niyang braso kanina bago makalabas ng tore, subalit malaya niya itong naiigalaw sa ngayon. At mas lalo pa siyang nagtaka sa nakakita sa kaliwa niyang braso mula sa kanyang palad na may simbolo dito na hindi gaanong malinaw. Maya-maya pa dahan-dahan na nabubuo ang nakatatak na simbolo sa kanyang palad. Sa maglaon ang simbolo ay tila nabuhay at isa itong anyo ng ahas. Matapos namang mabuo ang simbolo ng ahas, bigla na lamang rin itong naglabas ng matinding liwanag na kanya naman lubos na ikinagulat, ngunit siya lamang rin ang nakakakita ng liwanag. At sa mga ilang saglit naman may nag-pop up na lamang na system window na may nakalagay na mararanasan mo ngayon ang isang kamatayan, at nagpatuloy na may iba pang window ang nagpakita na iba't ibang sinasabi. Ayon dito na dahil nakamit mo ang imposibleng tagumpay, ang iyong mga nakaraang istatistika ay ililipat sa iyong bagong katawan. Lahat ng iyong mga nagawa sa tower ay mako-convert bilang experience. Nakabuo ka ng isang bagong divine skills. Ang lahat ng mga advanced skill at katangian na mayroon ka nag-evolve. At ngayon maaari mo na ring gamitin ang kapangyarihan ng Ophiuchus o iyong mas kilala sa tawag na serpent, at pagkatapos lumabas ng mga system window na nagbigay ng ilang mahahalagang impormasyon. Naramdaman ni Gian na may puwersa na pumipilit sa kanyang mga mata na ipikit ang mga ito sa maglaon ng tuluyan na nga niyang ipikit ang mata. Pagmulat niya sa loob ng ilang sandali, nadala ang kanyang kaluluwa sa labas ng mundo dito sa kalawakan.
Mula naman dito nagpakita ang malaking serpent maya-maya rin matapos tumambad si Ophiuchus na dama ni Gian na animoy may nagsasabing dapat niya itong hawakan bagaman mayroon siyang alinlangan na gawin ito dahil sa hindi tukoy kung ano ang susunod na mangyayari. Gayunpaman sa maglaon tuluyan na niyang naabot at mahawakan ang ulo ni Ophiuchus bigla namang nabalot ang buong paligid ng banal na enerhiya na pumapasok sa loob mismo ng katawan ni Gian. At matapos maganap ang blessing ni Ophiuchus kaagad na rin bumalik ang kaluluwa ni Gian sa mababang mundo subalit dala pa din niya dito ang kakaibang reaksyon sa nangyaring kakaibang bagay na iyon. Nagtataka sa pangyayari ngunit hindi alam na para na siyang ewan sa nagiging kakaibang pagkilos. Lumapit na sa kanya si Jiman upang tulungan tumayo sabay na rin nagtanong kung ano ba ang nangyayari sa tao na nagligtas sa kanila at lumamon ng higit sa isang kalderong kimbap. Hindi tinanggap ni Gian ang alok na tulong bagkus nagtanong ito sa dalawa kung nakita rin nila ang isang ahas isang napakalaking ahas. Binanggit ni Jiman na wala sila nakita tulad ng kung ano ang sinasabi na malaking ahas ipinaliwanag niya kung ano ba ang tunay na nangyari. Sa una ay bigla mo na lamang tinanggal ang iyong damit at pagkatapos noon ay tumakbo ka naman papunta sa salamin at hinawakan mo pa ang iyong kamay habang sumisigaw. Nang tila kinakausap ni Gian ang kanyang sariling palad na kung siya lamang ba raw ang nakakita ng gayong bagay sa kabila naman ay palihim nag-usap ang dalawa ni Jiman na habang tumatagal ay lalo na raw nagiging weirdo ang tao na ito. Nabigla si Gian ngunit hindi na masyado nang muling nagpakita sa kanya ang system window upang sabihin na naging ganap ka ng Diyos na si Ophiuchus. May marami pang system window ang nagpakita upang iparating ang ibang mga kasanayan binigyan rin si Gian ng kanyang system ng kasanayang God's Gaze Creation Workshop. Titulo na ang tao na nagtatag sa lahat ng nilikha may kakayahang 13th sense suicidal instinct at pag-activate ng skill na super generation. Ang super generation ito ay nakapagpapabalik ng napinsalang katawan ngunit kapag ang panibagong katawan ay muling ginawa mayroon itong kaunting penalty. Ito ay mag-aalis o babawasan ang physical ability ng 50% at tatagal ito sa loob ng 1,032 hours or halos 17 days. Sa impormasyong iyon hindi man sigurado subalit sa kutob ni Gian na ito ang siyang tunay na dahilan kung bakit tuluyang nagbago ang kanyang katawan ng dahil sa super generation skill. At ang isa pa sa gumugulo ngayon sa kanyang isipan na wala naman daw nabanggit ang mga santo na may isang bagay tulad nitong kanyang sistema at sa katunayan hindi rin nararamdaman ni Gian ang pag-iral ng anumang enerhiya sa kanyang katawan ng anumang isa sa mga zodiac god. Samantalang sa loob-loob nito ramdam naman ang ating bida na walang anumang mali sa kanyang katawan kahit pa ito ay ganap ng nakabawi at dahil dito isa lamang daw ang kanyang susunod na gagawin patayin ang mga santo na tumakas noon habang siya ay nakikipaglaban sa boss ng tore. Lalong-lalo na raw ang nagtraidor sa kanya pagkatapos naman ay sarkastiko nitong inihayag na dapat daw niyang marinig ang kanilang pagiyak habang nakikiusap sa kanya na huwag kunin ang kanilang buhay. Sa kanyang malademonyong salita at kilos halos matakot na sa kanya ang dalawang lalaking nakilala niya pagkalabas niya ng sumabog na Demon Tower matapos nito ay lumipat na ang eksena dito sa dating kinatatayuan ng Demon Tower at mula dito sa pinangyarihan ng insidente naglagay ang mga pulis ng mga warning sign sa lugar kung saan matatagpuan ang walang buhay na demonyong oso. At sa panig ng mga prosecutor, hindi sila makapaniwala sa nangyari dito na ang Demon Tower daw ay bigla na lamang mawawasak at wika ng isang prosecutor na sa lalong madaling panahon ang mundo ay mas lalo pang magiging magulo. Ayon naman sa isang prosecutor ang demonyong tore na ito ay isang iconic place na kinasangkutan noon ni Gian Lee. Kaya naman ang isa sa kanyang kutob dito na ang gumawa nito sa tore siguro ay ilan raw sa mga hidden followers ni Gian o hindi naman daw kaya ay isang disciple na napupuot sa kanya. Ngunit sa kanyang naging salaysay hindi yun sinang-ayunan ng kanyang kasamang prosecutor gayong kung ito daw ay gawa ng isang disciple mahirap daw sabihin at tingnan na lamang raw nila ang naiwang ebidensya na napaslang na calamities. Na kahit na raw ang high-rankang awakened or disciple ay tiyak namang mahihirapan na mapatamba ang malakas na halimaw na ito idinagdag rin niya na sino ba ang maaaring tumalo sa lahat ng mga halimaw na nagkalat dito at pagkatapos sirain din ang tore. Tumugon ang isang prosecutor na kung nangangahulugan ba raw ito na nakaligtas at bumalik na ngayon si Gian. Sagot ng nasa kabila na hindi siya sigurado tungkol dito at mas maigi na kailangan lamang daw nilang gawin ngayon ay maghintay hanggang sa ito ay kanila nang malaman.
Lumipat ang eksena dito sa city kung saan nagtitipon ang mga taga-media upang malaman ang tunay na dahilan ng biglaang pagkawasak ng Demon Tower na kinasadlakan noon ni Gian. Humihingi ng kasagutan ng mga taga-media sa isang hero na si Wei Yang na kung maaari ba daw na magbigay ito sa kanila ng panayam sa kung ano ang kanyang saloobin tungkol dito sa tower ng mga demonyo na nawasak at kung sa palagay ba raw niya ay may posibilidad na nabuhay pa rin ang kilala nilang si Jian Li at maaring bumalik. Ngunit nang marinig nitong si Taba na kauna-unahang tumakbo noon bago mag-umpisa ang laban nito pala si Mr. Wang o si Wei Yang Iris Saint. Base sa kanyang kalusugan ay may maayos na itong pamumuhay kaysa sa ating bida na nag-isang nagpakahirap lumaban sa walang katapusang pagbagsak ng mga calamities sa loob ng tore na tumagal ng 20 taon. Hindi nito nagustuhan ang naging tanong ng mga taga-media na kung nabuhay pa ba kaya raw ba si Gian matapos mawasak ang tore. Kinuha nito ang microphone at sinabi sa lahat ng mga taga-media na tungkol sa inyong tanong wala akong may ibigay na komento at matapos niyang masabi yun umiwas na sa ibang tanong gayong kaagad itong umalis ng basta na lamang. Sinubukan pa rin ng mga taga-pahayagan at nakiusap na bigyan pa sila ng kahit kaunting oras at ano ba rin daw ang ibig sabihin nito bakit nito sinasabing no comment. Ngunit hindi na rin nagbigay panayam si Wei Yang sa mga taga-media bagkus kaagad itong umalis kung saan nagtitipon ang mga mamamahayag. Habang sakay sa kanyang kotse sa puntong ito ay halos pumutok ang kanyang litid sa mukha sa sobrang galit nitoon si Taba matapos marinig na naman ang pangalan ni Gian ng paulit-ulit gayong puro na lamang raw Jian Li na lamang raw ang palaging tanong sa kanya mula noon hanggang ngayon. At kung ang tao ba na ito ay maaaring buhay pa din hanggang ngayon bigla naman niya sumagi sa kanyang isip ang ating bida. Napatanong siya sa kanyang sarili na kung may paraan pa ba upang mabuhay at nakaligtas si Gian sa tore sa loob ng halos 20 taon. Subalit imposible naman raw iyon maging totoo gayong batid nitong si Wei Yang na mayroon dong libu-libong mga halimaw na demonyo at ang bawat isa ay may nakakatakot na antas. Sinasabi rin nito na isang himala na nga daw lamang para sa kanilang pangkat na palihim nakuha ang ulo ng Crimson ay nang walang sinumang nakapansing kalaban. Kaya paano siya makakaligtas doon at bukod pa dito alam nitong ang katawan ng ating bida ay patuloy na nagkakaroon ng pinsala mula sa side effects ng paggamit ng kanyang mga kakayahan. Dagdag pa dito na hindi tulad ng lahat ng iba pang 12 God Awakened hindi siya tumatanggap ng alinman sa pagpapala ng Zodiac Gods ngunit. Paano naman kaya raw kung talagang ang nakaligtas nga si Gian pagkatapos ay makabalik pa ng buhay dito sa labas na mundo? Nabagabag si Taba dahil sa oras na bumalik daw ang ating bida dito sa labas ng mundo tiyak mabubunyag ang lahat ng kanilang ginagawang mga kasinungalingan at habang kinakabahan na si Wei Yang sa mga maaaring mangyari sa muling pagbabalik ni Gian. Tama naman ang kanyang naging hula dahil itong ating bida na nanunood ng balita sa cellphone siya mismo ang una nitong nakita mula sa balita kaya napagpasyahan ni Gian na dito niya uumpisahan kay Taba ang kanyang gagawing revenge.